Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 1991, mga opisyal ng Israel at opisyal ng Lebanon ay nagkausap ng harapan. Saan sila nagkausap? Ano ang pinag-usapan? Katapusan na ng Hezbollah at ang magandang ugnayan ngayon ng Israel at Lebanon ay parating na. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 4, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pagitan sa Israel, Hezbollah, Lebanon at United States of America. Hindi maikakaila na ang Lebanon ngayon ay wasak na wasak. Maraming mga lugar sa Lebanon ang pinadapa ng Israel. Kahit na mga high-rise building ay winasak ito ng Air Force ng IDF. Ito ay dahil sa mga paghihiganti na ginawa ng Israel sa puwersa naman ng Hezbollah. Militanting grupo ito ng Lebanon na sinusuportahan ng Iran. Isang araw matapos magsagawa ng pag-atake ang Hamas sa loob ng Israel, nagsimula na ring umatake ang Hezbollah sa Israel. Pero ang Israel ay hindi nananahimik. Sa bawat pag-atake na ginagawa ng Hezbollah sa Israel, agad na naghihiganti ang Israel at hinihigitan nito ang ginawang pag-atake ng Hezbollah. Maraming mga bahay ang mga nawawasak, mga building nawawasak at ang pinakamalubha sa lahat, marami ang mga nasawi. Pero take note mga kaibigan, na ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Lebanon ay hindi sa pagitan ng Israel at gobyerno mismo ng Lebanon, kundi ito ay sa pagitan lamang ng mga Lebanese militant at puwersa ng Israel. Ibig sabihin ay hindi nangingialam ang puwersa ng Lebanon. Sa mga panahong iyon ay wala pang presidente ang Lebanon. Pero nang matungtong muli bilang Pangulo ng Estados Unidos si President Donald Trump sa USA, may kaibigan si President Donald Trump sa Lebanon, dating military. Ang kanyang pangalan ay Joseph Aoun. Siya ang nailagay bilang presidente ng Lebanon. Sa mahabang panahon ay walang presidente ang Lebanon. Sa pagtungtong ni President Donald Trump, doon nagkaroon na sila ng pinuno. At ang pinunong ito ay kaalyado ng United States of America. Alam naman natin na kapag connected ang United States of America sa Israel at kung sino man ang magiging kaibigan ng United States of America ay parang magiging kaibigan din ng Israel. Ngayon, mula nang magkaroon ng presidente ang Lebanon, nais nito na marepurma ang kanilang bansa. Nais nito na mapataas ang kanilang ekonomiya. Isa sa mga faktor kung bakit hindi tumataas ang kanilang ekonomiya, ito ay dahil sa kahati ng income ng kanilang gobyerno. Marami sa income ng Lebanon ay napupunta sa mga Lebanese militant. Ito ngayong Hezbollah, sinusuportahan din ito ng Iran. Kaya sa pagtungtong ni President Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos at nagkaroon na rin ng presidente ang Lebanon, hinimok ni Trump si Joseph Aoun na disarmahan ang Hezbollah. Bagay na siya namang ikinatuwa ng Israel. At sumang-ayon naman dito ang Lebanon. Maraming mga isinasagawang operasyon ang puwersa ng Lebanon upang mapadapa ng husto ang puwersa ng Hezbollah. Now, ano naman ang koneksyon sa mga isinasagawang pag-atake ng Israel sa puwersa ng Hezbollah? Ganito mga kaibigan, merong mga pagkundina na ginagawa ang Lebanon sa puwersa ng Israel. Hindi man sinasabi ng Lebanon na gusto nila ang ginagawang pag-atake ng Israel
sa puwersa ng Hezbollah pero hindi maikakaila na gusto itong mangyari ng Lebanese government dahil gusto nga nila na mawala na sa kanilang bansa ang Hezbollah. Kung baga, every attack na ginagawa ng Israel sa Hezbollah at nasusugatan ito at nalalagasan at nawawasak, baka nagchicheer pa dito ang gobyerno ng Lebanon. At eto na nga mga kaibigan, kahapon lamang sumabog ang isang napakalaking balita. Pinag-usapan ito ng mga vloggers, international news at maging ng mga leader sa iba't ibang panig ng mundo sapagkat mula noong 1991, ang mga officials ng Israel at officials ng Lebanon nagkaharap at nag-usap. Ang balitang ito ay kinumpirma ng The Jerusalem Post at The Times of Israel at marami pang iba. Ang tanong, saan sila nag-usap at ano ang pinag-usapan? Talaga namang very historic ang pag-uusap na ito sapagkat ang pag-uusap na ito ay ginawa mismo sa loob ng Lebanon sa Nakura. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong 1991. Hindi ito basta-bastang pag-uusap sapagkat mataas na posisyon sa Israel ang nagpadala ng kinatawan. Ipinadala si Uri Reznik. Siya ay Deputy Head of the Foreign Policy Division ng Israel National Security Council. At ito pa, dinaluhan din ito ng United States of America. Mismong advisor ng President nagtungo sa Lebanon upang mamagitan sa pag-uusap sa pagitan ng Israel at ng Lebanon. At sa panig naman ng Lebanon, dumalo dito si Attorney Simon Karam. Siya ay former Lebanese ambassador to the United States of America. Siya ay itinalaga bilang Lebanese delegation at kilala siya bilang kalaban ng Hezbollah. Nako, tuluyan na kayang mawawala ang Hezbollah sa Lebanon dahil kung ganito ang standing ng Lebanon sa mga ginagawang pag-atake ng Israel at nadudurog ang Hezbollah, hindi ba't ang ibig sabihin nito masaya ang Lebanese government tungkol sa ginagawa ng Israel? Ngayon, ang panig naman ng Office of the Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay naglabas ng statement at tahasang sinabi nito na ang kanilang meeting kasama ang Lebanese officials at United States of American officials ay napakaganda ng kanilang pag-uusap at tahasang sinabi pa ng opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang Israel at Lebanon malaki ang possibility para sa kanilang economic cooperation. Kapag sinabi nating economic cooperation, ibig sabihin ay magiging partner ang dalawang ito sa kanilang negosyo. Maaaring magkaroon sila ng agreement sa kanilang depensa, sa kanilang turismo. Lalong-lalo na, hindi ito mahirap gawin sapagkat ang Israel at Lebanon ay magkatabi lamang ang kanilang lupain. At eto pa, ayon sa The Times of Israel at The Jerusalem Post, matapos ang kanilang naisagawang pag-uusap, nangako ang Israel, nangako ang Lebanon, nangako ang United States of America na magkakaroon sila uli ng meeting. Nako, mga kaibigan, posible ba na magkaisa ang Israel at Lebanon? Posible ba na talagang mawala na ng tuluyan ang Hezbollah sa Lebanon? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye